sa panalo ni sa Eddies. Ay, nako. Wait lang, medyo mataas ka. Ano pa nga po ba ang reaction? Wala namang ibang reaction, kundi on his behalf, I am forever grateful for the recognition that he has been getting. Kasi, saksi po ako sa naging journey ni Ruru, sa naging hirap niya at paghihintay niya para sa lahat ng mga pagkakataon na meron po siya ngayon. I am very, very happy for my mahal. Tinawagan special mention ka. Yes, always naman. Sa acceptance speech niya. Opo. So, tinawagan ka ba niya agad nun? Or ikaw tumawag sa kanya? Actually, he sent a photo of the awards agad. Right after he won? Pagkaupo niya, he sent a photo. Kasi, gano'n naman po kami. I think, being in a relationship with each other, kami ang masasabi namin na unang mga taong babalitaan namin ang aming success, unang tao na lalapitan namin para sa aming mga lungkot. And, ayun. So, I was una sa balita. And at that time, kasi lumabas din yung Instagram post, ng kasabay nun, Opo, yes. Kaya talagang double siya, celebration. Yes, it was, Ruru and I are very, very grateful with everything. And kasabay po ng aming 7th anniversary. Ramdam po namin na ang presensya po ng ama ang gitna ng aming relasyon. Pero nag-trending yung picture na pinost mo. Yes. Bakit yung napili mo, Bia? Actually, nothing. Wala naman pong rason. I think it is one of our... Marami po kaming pictures. So parang it was one that best showed how much we love each other, na parang kami naman po ngayon sa totoo lang bonus na lang na sobrang in a relationship kami romantically. Kaming dalawa po ni Ruru, magkaibigan kami talaga ng sobra. So regardless of what we are going through, we choose to love each other and to be with each other. So 7 years na. Yes. How time flies, no? Parang kami rin po, sa totoo lang, pag nakikita namin, di ba parang kailan na? Hindi rin po namin namamalayan. Sabi namin talaga laging, high five very good sa atin. So nag-mature na rin yung relationship? Oo naman. Bianca, can you describe your relationship in one word? 7 words dapat. Tanong ko to Nainis. Alam mo, nahirapan si Bianca. Ayaw nga nasagutin. It wouldn't be a word. Okay. I would describe it in a name. Okay. And that's God. Wow. Okay. Napaano daw kami napawa? Opo. Wala na kaming sagot. Natahimik daw kami, kainis. Hindi, pero biyak sila, yung sa 7 years, naniniwala ka ba dun sa 7 years? Yun din yung tatanong ko sana. Mga 7 years each. Napag-usapan niyo ba yun? Of course, napag-usapan naman po namin. And together with yung other couples and older couples that we are really good friends with. Isa po yan sa mga hot topics, lalo na nalagpasan pa lang namin, or syempre before we celebrated, palagpas pa lang. So, I believe that the 7-year itch doesn't really have an exact definition, and I think it also really depends on the couple, on the person. It might not be for everyone, but it depends. Parang para sa amin po kasi, every year naman, actually even every day, may problema at may problema talaga eh. Wala namang perfectong relasyon. But it really depends on how you resolve the problem together and kung paano ninyo pipiliin ng paulit-ulit yung isa't isa kahit sa mga panahon na hindi ninyo mahal ang isa't isa. So I think regardless of the time, regardless of the length, kahit naman po pag may anak na, kakaproblema pa rin. So siguro, I don't know, para sa amin doesn't apply for us. I guess case-to-case basis. Kaya yung iba, pag before mag 7 years, napapakasal na para wala na. Maunahan. Maunahan. Awa ng Diyos, salamat po. Hindi naman po namin kinailangang unahan ng kasal para strong naman po kami sa ngayon. Okay na. Ang galing mo sa Salamat po. Sa song. Salamat. Abisala Eshma. Lumilipad si Bianca. Abisala Eshma po. So anong feeling pag laging pinag-uusapan si Bianca sa totoo lang, kung paano po siya mapapanood ng mga tao, kung ano yung mga feedback, is already a bonus po eh. Kasi sa tagal po ng panahon na iginugol namin para gawin ito, which is 2 years. Oo nga, diba? The fact that we finished it
was already a success itself. Hindi na po siya parang ang ganda ng ratings, parang bonus na lang po lahat yun eh. Yung matapos namin was the ultimate success already for all of us. And ngayon na ganito pa yung pagtanggap, ngayon na namamayagpag ang mga nagmamahal sa Encantadia, ang Encantadix, at ang pagmamahal kay Tera, nakakatunaw po ng puso because it has been how many years since my last project on TV. And so ito po talaga ang teleserye comeback ko that I know I worked hard for, and I'm happy that lahat po yun is paying off. Ayun nga, so worth it. Yung 2 years po. na... Sobra po. Kasi according to diba, Gabby Eigenman, parang there was a time na parang nararamdaman niya yung pagod mo na, tapos yung parang yung matinding sacrifices. Yun po talaga siya. Ang Encantadia Chronicles Sangre, para sa aming lahat, was a experience that is really full of sacrifices. And yet, pero those sacrifices were wholeheartedly chosen to be sacrificed because we are committed to do the show. Para po ganito yung kalabasan. And again, we are all just grateful. Bianca, there are requests for you to do Darna. Anong takeaway mo tayo? Bakit po hindi? Diba? Sino naman po bang hindi nangangarap na maging Darna? Darna, you're the Diba? next. Isa po yan sa mga tumatak na roles na sumisimbolo din sa Pilipinas. On the same level of becoming a sangre, of course, I would not say no to become Darna. Nag-audition ka ba doon dati? Ikaw naman. Diba? Naalala ko lang, diba? Anong masasabi mo na talagang... Hindi naalala ko. Problema sa Pilipinas ngayon. Anong masasabi mo, Bianca, na talagang isa ka sa nakalinya na maging queen ng GMA? Of course naman. Ka-shock naman po kasi. Oo naman, no? To be seen on the same level, I have no words, pero maraming salamat po. I can assure and I promise na sa lahat po ng proyekto at oportunidad na ibigay sa akin, I will do it with more than my best. And I'm willing to sacrifice myself para lang po sa sining na minamahal ko sa industriya natin, which is ang pagiging isang actor. To be seen as a queen in the industry, kita nga po ninyo. Maraming salamat po. It's enough for me na yun po ang nakikita ninyo. Thank you.